Hi everyone! Ako lang to, si Dayan. Nagpi-feeling vlogger dito sa Qatar. Nagbabaka sakali lang naman na maging isang content creator. Dahil sa tingin ko kasi ito ang mas nararapat para sa akin. Kaya kahit kakaunti pa lang ang akin mga views at wala pa akong maraming followers, ay patuloy pa rin akong gumagawa ng mga content. Dahil naniniwala ako na darating din ang panahon na para sa akin. Sa mga hindi nakakaalam, ay isa nga pala ako ngayong OFW dito sa Qatar. Susumikap at naggagawa ng mga content katapos ng aking trabaho. At minsan naman kapag day off ko, ay nagtsatsaga talaga akong makapag-edit at gumawa ng content. Hindi lang ito para sa pangarap ko, hindi para rin ito sa pamilya ko. Na-discover ko ang hilig ko sa pagbablog. 5 taon na ang nakakalipas. Halos 5 taon na rin ako nag-e-edit ng mga video at nagsusubok na maging isang content creator. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin ako pinapalad ngayon. May mga pangilan-ilan nang sumusuporta sa akin. Pero dahil hindi pa ito sapat, ay hindi talaga ako susuko hanggang sa makamit ko ang pangarap ko. Kahit na isa akong OFW dito sa Qatar, ay hindi pa rin nawawala sa isip ko ang pangarap ko, maging isang content creator. Aminadong nahihirapan na ako. Nag-iisip kung ano nga ba ang pwede kong gawin para makilala ako ng mga tao. Maraming beses na rin akong sumuko. Pero kapag nakikita ko yung mga ibang content creator na nagkakaroon ng maraming views at followers, ay nagkakaroon din ako ng lakas ng loob at nagbabaka sakali rin na maging katulad nila. Mas pinili ko na muna maging OFW ngayon dahil alam ko sa pag-vlog ko ay wala pa naman akong income. Pero ganun pa man, kaya nga na sinasabi ko ay nag-e-effort ako para makapag-video, para makapag-edit ng mga content. Alam kong hindi pa sikat ang pangalan ko, pero umaasa ako na one day ay makikilala nyo rin ako. Isa lang ang na-realize ko sa kalagayan kong ito. Kapag gustong gusto mo talagang isang bagay, ay kailangan mong paghirapan. Hindi sa lahat ng oras ay madali mo makukuha ang mga gusto mo. Mahirap ang maging isang OFW, malayo sa kaanak at pamilya mo. Pero mas pinili ko muna itong buhay na ito dahil sa tingin ko ito ang makakatulong sa pamilya ko. Pero naniniwala rin ako na darating ang panahon na iiwanan ko rin ang pagiging OFW. At kapag nakilala nyo na ako, sisikapin ko mag-focus sa pag-vlog na lang. Hindi pa naman ako ganun kagaling mag-edit. Marami pa rin akong hindi alam sa mga pasikot-sikot sa pag-edit. Lalo na rin pagdating sa mga content. Wala pa akong masyadong idea sa mga pero ginagawa ko yung best ko para matutunan ko lahat. Day by day talagang ginagawan ko ng paraan kung ano ang dapat kong i-improve. Kaya naman sa katulad ko mga baguhan dyan, wag tayong susuko hanggang sa makilala tayo ng mga taong nakasuporta sa atin. Mahirap man magsimula na maging vlogger, pero umaasa pa rin ako na may isang video ako na papatok sa inyong lahat. At alam ko kapag nangyari yun, doon na magsisimula na makikilala nyo ako. Kaya naman sobrang nagpapasalamat ako sa mga taong nagsusuporta sa akin. At patuloy ko pa rin hihingi ng suporta nyo hanggang sa dumami kayo. Kaya sana naman makakaintay. Habang nagsisimula pa lang ako, ay samahan nyo na ako sa aking journey bilang isang small content creator. Kung nga pala ang lahat ng yan makakaintay. Ito nga pala mga video sa clip na to ay 1 taon na rin nakakalipas. Dahil nga medyo namimiss ko na ang pamilya ko. Sila na muna ang naisip kong gawing content. Sobrang dami nga nilang memory sa cellphone ko. At ayaw ko namang burahin tong mga video na to. Kaya naman habang naghihingi ako sa inyo ng pabor, ay ginamit ko na lang tong mga old video ko. Mahigit 1 taon na nga rin pala tong mga video na to. Dahil bago nga ako umalis ng Pilipinas, ay nag-take talaga ako ng maraming video. Dahil kapag mamimiss ko nga sila, ay ito na lang titingnan ko muna. Mahirap yung kalagayang mapalayo sa kanila. Lalo na't nakasanayan ko na rin nakasama sila sa buong buhay ko. Pero dahil determinado nga rin ako maging isang OFW, kaya naman ito, sinubukan ko kung ano nga ba ang pakiramdam na pagiging OFW. Dito ko nga rin pala na-realize sa bansang ito, sobrang hirap pala maging isang OFW. Minsan masaya, madalas malungkot. Dahil kapag pagod na pagod ka sa trabaho mo, hinahanap mo talaga yung lambing ng pamilya mo. Kaya naman sa pamamagitan ng mga video ito, ay kahit papano ay nawawala ang lungkot at nililibang ko na nga lang din ang sarili ko sa pag-e-edit at sa pag-take ng mga video. Mahirap maging isang OFW kasi hindi ka pwede dito magreklamo. May mga times na tatamadin ka talagang kumain dahil sa sobrang pagod mo. Wala kang magagawa kundi lumaban sa buhay. Tapos kung ang hinahanap dito yung luto ng papa ko. Dahil kapag siya nga ang nagluluto ay talaga namang masarap kahit kulang sa sangkap. Pero kapag OFW ko nga, kapag pagod na pagod ka ay talagang itutulog mo na lang. Yung tipong wala ka ng ganang kumain kundi gusto mo na lang ay mahiga. Dahil sa sobrang sakit ng katawan mo. Hindi naman sa nagrereklamo ako pero gusto ko lang talagang i-share ito. Dahil minsan nga mas masarap mag-share sa mga ganitong pakiramdam. Napaproud lang ako sa sarili ko dahil kinakaya ko lahat. Akala ko nung una ay hindi nga ako aabot ng 1 taon. Pero ito ako ngayon, lumampas na ako ng 1 taon. Totoo nga na mabilis lang ang panahon dito sa abroad. Hindi mo mamamalayan na 1 taon ka na. At habang nagpa-practice ako na maging isang content creator dito sa Qatar, papatibayin ko na muna ang sarili ko bilang isang OFW. Kaya sana mga kainday, wag na wag kayong titigil sa pagsuporta sa akin. At hindi pa ako nananalo, wag na muna kayong titigil. Yan lang. Thank you so much for watching.